Itutuloy po natin yung pinasimulan po ng ating teacher Mean about reconnecting. Ano po? Hallelujah. At alam po ninyo, gusto ko pong sabihin sa inyo, in the spirit, ito po yung ating, ay teka muna, bago ko pala makalimutan, kung magpapatulong po ako sa lahat ng nandito, wala na po munang aalisin na upuan, naalis na po. So mamaya, ibabalik lang yung mga nakatiklop na upuan. Ayan po. Tulungan niyo po ako na nakaganyan yung upuan. Baka mamaya kasi pagbalik, biglang dumediretso. Sinusubukan po nating paganyan yung itsura. Para nang sa ganon, nakikita mo kung sino ang gising. Kapag ka preaching, medyo konting ganun ka lang, bibigyan mo ng side eye, makikita mo sino ang gising sa preaching. Kanya medyo nakaganyan na para kita mo yung katabi mo. Hallelujah. Hallelujah. Alright, so in the spirit, ito po yung ating pinag-uusapan about reconnecting with the Holy Spirit. Kanya nga po kung kayo po ay umattend ng Minister's Hour, they were talking about the gifts. Pero kasi yung gifts, hindi malalayo sa Holy Spirit. Tama? Kasi yung gift ay doon po galing. So I really believe na ito po yung tamang tema at tayo po ay naka-align in the Spirit, even in the body of Christ. And now, what I wanted to share also, kapag may nangyayari in the spirit, dapat mag-translate iyon dito sa physical. And one thing that I wanted to implore you or ma-encourage kayo is to reconnect with people na nawalan kayo o tayo ng connection with. It's time to get in touch with them, whether through chat or tawag. And let's start reconnecting with them. And kung halimbawa matanong mo lang, naalala lang kita ngayon May prayer request ka ba? Pagpe-pray lang kita. Hindi mo nga kailangan imbitahin sa church lalo na yung mga nagcha-church dati na hindi mo na nakikita, hindi mo nga kailangan imbitahin Kasi baka akala pag inalala mo, imbitahin lang ako nito sa church. You just connect and say, "Hi, how are you? Naalala kita ngayon. Meron ka bang prayer request? Pag-pray lang kita." Sabihin wala, okay, sige. Di bale, pagpe-pray na lang din kita. Thank you. Pagpe-pray ka na lang namin. Kung meron siyang prayer request, di pag-pray mo siya. Kung halimbawa, meron siyang prayer request, sabihin mo, okay lang ba tawagan kita? Hallelujah. It's time for reconnecting. Po? Hallelujah. Ay, teka. Kailangan natin tong, okay, sorry. March, ito yung bago, no? Okay. So, babalik po tayo dito sa ating pinag-aaralan na pinag-usapan dito yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit po ang nagbibigay sa atin ng authority. Ang totoo, ang nagbibigay po ng authority sa atin is God the Father. It was God the Father who gave us authority over the earth. Ang ginawa po ng Holy Spirit sa atin is, ito po yung nag-empower sa atin. And that is why, if you would remember, when Jesus died, ang sabi niya, nung nagpapakita siya sa mga disciples niya, hindi pa siya umakyat sa langit, sabi niya, pag umalis ako, yung Father may papadala na Holy Spirit. At yun yung upper room experience ng mga tao. So, kung saan yung Holy Spirit nag-descend like tongues of fire and people started just speaking in tongues. At nung araw po na yon, 3,000 ang na-harvest sa Lord. And if you would remember Acts 1:8, can you turn your Bibles to Acts 1:8? Hindi ko dala yung aking phone. Sino yung unang, kung meron gusto mag-share, pakibasa po yung Acts 1:8. Anybody?
Anybody? Grabe, digital Bible na yan, ha? Anybody? Ayun. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Thank you po, Lord. Acts 1:8 says, and you will receive power. Say with me, power. When the Holy Spirit comes, when the governor comes. Ano po? So, God the Father actually gave us authority to rule over the earth. Si Jesus was our model how to live a life on earth as humans with authority. Kaya si Jesus nag-demonstrate. Jesus demonstrated, nagpapakain ng marami, nagpapagaling ng may sakit, ng bulag, ng inaalihan ng demonyo. God the Father, listen, God the Father gave us authority to rule and have dominion. Can I hear an amen? Jesus, when He came, siya yung naging example natin how to rule, Si Jesus, nagkaroon siya ng kumpanya. Yung tao niya, 12. Wow. Nagkaroon siya ng 12 board member doon sa kanyang kumpanya. At nag-demonstrate siya. Dinisciple niya eh. Magpapakain, magpe-pray lang, hihingi lang sa Lord. Magpapasalamat lang, dumadami yung pagkain. Pag may nagpapagaling, hindi ka makikiusap sa sakit. Hello? Inuutusan yung sakit. Si Jesus was the model. He was the model. Kapag madaling araw, bumabangon na para mag-pray, He was the model. And that's why He was human on earth, kasi tayo, human on earth with the authority. Now, what the Holy Spirit gave us, sa kabutihan ng Diyos Ama, He gave us the power. Kasi, yung power na ni-release ni Jesus, that was through the Holy Spirit. Amen. So hindi tayo si Jesus, pero we can release the power because may Holy Spirit ka rin dito. Hello? Kailan ka nagkakaroon ng Holy Spirit? When you receive Jesus. Ano yung receive, Pastor? Kapag ka tinanggap mo siya, yung nag-pray ka, Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Hindi ko po kaya bago mag-isa, kailangan ko po kayo, pumasok po kayo sa puso ko, maging Panginoon, tagapagligtas. Amen. Yun. Pagka-amen mo, boom, Holy Spirit nandiyan na. The Holy Spirit is there. Okay? Ito lang yung problema natin. Madalas, hindi tayo nagko-connect sa Holy Spirit. And ito yung topic na yun. We need to reconnect. So that we can exercise the gifts. Hello? Hindi sa sarili mong galing, lakas, alam, kakilala, talino, tinapos, laman ng bulsa. Wala eh. Walang ganun eh. It's just the Holy Spirit. May naunawaan po? Kasi kapag nangyari yon, we will be able to reflect the nature of the King. Na kapag dumaan ka sa unos, sa sitwasyon na napakabigat, tindi. Nabasa mo ba sa Bible si Jesus nayanig? Jesus didn't even flinch. Ano yung flinch? Hindi man lang napakurap. No. Napaiyak, yes. Di ba niya alam mamamatay si Lazaro? Alam niya. Pero dahil tao siya, naiyak siya. Pero hindi siya natakot. He had hope. Hallelujah. Praise God. So, binabalik tayo, ano daw ang resulta? Pag sinabing resulta, outcome. Result, parang halimbawa, ikaw ay nagpa-lab test. Sa diagnostika o kung saan man, may result. Ito yung result pagka tayo ay nagko-connect sa Holy Spirit. Restored relationship. Wow. Hallelujah. Praise God. May relationship naman ako. Okay, praise God. May relationship sa Lord. Yes, kanya lang minsan, masyado kang busy. Nag-aalaga ka ng anak, ng apo, ng nanay, magulang, kung ano man.
Busy ka sa trabaho kasi nagpapalago ka ng negosyo. May kailangan kang pinag-iipunan kang dream mo. Meron kang gustong maabot na ambisyon. Okay yun. Kaya minsan nawawala yung connection natin. Entrance into the non-discriminatory and non-partisan kingdom. Wow, hallelujah. Ang ibig sabihin nito, nagpa-practice tayo ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo namimili kung sinong mamahalin natin. Wow, Pastor, pwede maraming asawa. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Okay. Ang ibig lang sabihin, we see people not with how they look or how they smell. We see people na mahal sila ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Wow, hallelujah. And, nako, ito ang pinakamaganda. Restored ability to influence. Napag-aralan natin ito dati, may impluensya ka. Kanya po, lalo na yung mga magulang, kung meron kayong mga bata kasama sa bahay, or mga tito, tita na may kasamang bata sa bahay, pag-ingatan natin, ano bang pinapanood natin? Ano ba yung mga pinapakinggan natin? Ano ba yung itini-TikTok mo? Ha? Pag-ingatan lang po natin. Hindi po masama yung TikTok. Basta mapag-iingatan lang po natin, lalo na yung mga tao sa paligid natin kasi nakaka-influence. Bigyan kita na example. Paano kung nagpunta ka ng Okada? Sino dito nakapunta ng Okada? Sino dito nakapunta ka na ng Resorts World? Wow. So yung maraming hindi pa, pumunta ka doon isang beses, naglalakad ka. Medyo amoy yosi doon sa buong malaking lugar na yun. Napakalaking lugar na yun. Pero medyo amoy sigarilyo kahit na maganda yung kanilang Ang totoo sa Las Vegas, ganun din. Las Vegas, casino town yun ng mundo. Pag pumasok ka, ganun din. Paleho lang. So yun dito sa atin. Halimbawa, first time mo, wow, ang gaganda ng mga store. Wow, ang taas ng kisame dito. Wow, daming tao. Tapos, nandoon sa isang station ng, sabihin natin, blackjack. 21. Baraha, cards. Sumilip ka lang. Wala lang, hindi ka naman sasali. Hindi ka naman maglalaro. Sumilip ka lang kasi first time mo first time mo makapunta sa isang casino? Nakita mo ko. Maraming ibig sabihin, nanalo ko. Marami akong chips. Iba-iba kulay. Blue chips. Nakita mo ko. Ano kaya nasa loob mo? Ano kaya isipin mo? Blessing. Dami daw chips Blessing. Ano kaya pwede nating isipin? Ano pwede nyo isipin? Hindi mabuti? Halimbawa, hindi mabuting halimbawa. Ano pa? Sugarol. Di ba? Kahit isang beses mo lang ako nakita, di ba? Ano pa? Ano pa pwede mo maisip? Ano kaya pwede mong isipin sa akin? May bisyo. Hindi vision, bisyo. Hindi vision bisyo. Ano pa? Ano ba? Ayun. Pwede naman pala Pastor nga Pwede naman pala Ako na din. You get me? You get me? Kanya po influence. We really need to take care of our testimony kasi nakaka-influence. Pwede pala. Ano po? So that is why we need to reconnect. Ito po yung mga resulta ng... Okay. Ito nga pala yung totoong topic ngayon. Oo. Alright. Meron pong dalawang klase ng kingdom authority na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang una ay delegated authority. And then the other one is ability authority. So, subukan po nating daanan ito. Hallelujah. So, pagka sinabing delegated, ito ay, sa madaling sabi, ikaw ay na-assign. Does that make sense? Na-assignan ka ng isang task.
na-assignan ka ng trabaho. You were delegated. Nakita niyo po ba yung ating aircon? Nakita niyo medyo naka-camouflage. Hallelujah. Dahil meron pong dalawang magandang dilag kahapon, na hindi po ako nag-assign, gusto ko lang linawin. Pero may nag-delegate sa kanila. They were delegated to do something. At ito po ang resulta. Hindi ba maganda? Naka-camouflage yung ating aircon. Good morning. Please find your seat. Sige po, good morning. Yan po yung delegated authority. At although hindi ako yung nag-assign sa kanila, ito po ang totoo. Yung pong nagde-delegate ang kaya lang, ang pwede lang makapag-delegate ng authority is a person with authority. Does that make sense? Ano po? Ang isang tao na may authority, yun yung kaya niyang mag-delegate. Now, kung ilalapit po natin dito sa ating kwento, sa mundo, ang isang presidente ng bansa, kaya niyang mag-delegate ng representative niya sa ibang bansa through, ang tawag doon ay, ambassador. Ano po? So, galing sa isang presidente, halimbawa, presidente ng Pilipinas, meron siyang representative sa Oman. Halimbawa, sa Saudi. May Pilipino din doon. Yung presidente, syempre, kailangan dito mag-rule. No? So, nagde-delegate siya doon ng authority sa isang Pilipino roon to be his representative. Ang tawag doon sa tao na yon sa Oman, ambassador. Alright? Representative. Sa ibang countries, ang tawag po sa mga heads of ng mga department ay minister. Halimbawa, ang ating Department of Education, sa ibang bansa ang tawag doon Ministry of Education. Yan ang tawag sa kanila. Kaya imbis na department head, ang tawag sa kanila ministry head. Sabi ko, kala ko, pastor, yung ministry pang church lang. Hindi po. Ang ministry, ang ibig po nun ay sabihin ay service. Ano po? Hallelujah. Ayun, appointed. Nominated. Ayan. Yan po yung delegated authority. Tingnan natin kung ano pang meron dito. Yun. So, yung ability authority naman po, ito po, binibigyan tayo ng power. Ano bang ibig sabihin ng wherewithal? Medyo malalim to. To back up the authority by accomplishing the mandate. Ito po, yung ability authority ay kapangyarihan para ma-perform yung task. It is the ability. At gusto ko pong maunawanin nyo, itong ability na ito is your gift. That is your gift. Medyo sa segue lang ako ng konti kasi pinag-uusapan namin itong mag-asawa, pamilya, nung isang araw. Parang tinatanong nila ako ng kinaibahan ng gift at saka ng skill. Kasi magkaiba po yung gift at saka skill. So, gusto ko lang po ipaliwanag, ang gift po, ito po ay binigay sa atin ng Diyos, pinanganak ka, may gift ka na. Itong gift mo na ito ay may kinalaman sa iyong purpose para magawa mo yung purpose mo, yung calling mo. Now, when you exercise that gift, mas nagiging madali sa'yo ang isang bagay, purpose, o isang kailangan gawin, nagiging madali. Bakit? Kasi it's in you. Hello? Kaya yung mga Pilipino daw, lalo na yung mga taga Cebu, magagaling daw sila umawit. Regalo yun ng Lord. Hindi sila nagpapa-vocal coach, pero yung mga Cebuano, talagang naturally maganda boses nila. Gift. It's a gift.
Does that make sense? So, ganun din po sa ginagamit natin sa ministry. Kung ikaw ay dancer, kung meron kang gift ng dancing, mas nagiging madali sa'yo to get the steps. Yung halimbawa, makita mo lang 1, 2, 3 beses yung isang step, whether nakita mo sa phone mo, nakita mo dito sa harap, mabilis mo magets. Why? Kasi ibig sabihin, meron kang gift. It's a gift. That's why it makes it easy for you to get something. Ganon din yung instruments. Si Tov, nakita niyo na po ba yung video niya mag-drums? Si Tov, anak ni Pastor Bry, meron siyang beat. Natural. Walang nagturo. Natural to him. Because meron siyang gift. Does that make sense? Gift. Binigay. Maaaring hindi mo hiningi. Ay kasi baby ka pa, no? Hindi mo alam kung anong hihingin mo sa Diyos. Uha ka lang ng uha, di ba? So, pinanganak ka pala, may gift ka na. And that's why there are certain things that you can do easily. Halimbawa, magaling ka magluto, meron kang biniling pagkain. Pag nung tinikman mo, parang, mukhang may dahon to ng laurel. Mukhang may cayenne pepper to. Nauunawaan ninyo? Nadi-decipher ng dila mo? Wala naman nagturo sa'yo, di ka nag-aaral sa CCA, yung culinary arts. Because it's a gift. Bigay yun sa'yo, kaya nagiging madali sa'yo. That is gift. Ang haba ng paliwanag, pero gusto ko maunawa mo, may gift ka. You have a gift. Alright. Now, ano yung skill? Yan. Yung skill, eto potentially, wala kang gift, pero pwede mong pag-aralan. Naaaral na ito. Kanya merong mga driving school. Kanya merong mga dance school. Kanya merong mga culinary school. Naunawahan po ninyo? Because these things now can be acquired. Nakukuha mo na siyang skill. Naunawaan ninyo? Maaring wala kang gift, pero dinidesire mo, Lord, gusto ko po kasi. O di sige, mag-aral ka. Pag-aralan mo. Hindi magiging madali sa'yo kasi hindi siya natural dahil wala kang natural gift. Pero pwede mo pa rin ma-acquire. Does that make sense? Does that make sense? Ano po? Ayan. So, yun po yung kinaibahan ng gift at saka skill. Alright. Now, thank you po, Lord. Kasi itong ability authority, may kinalaman yan doon sa gift mo. Para ma-accomplish mo daw yung mandate. Does that make sense? Ano po? Hallelujah. Praise God. Ano pa bang meron dito? The royal governor in colonial times also had ability authority, which meant he was empowered by the king to act. So, hindi lang basta daw delegated authority, pero may kakayanan, may ability, may kakayanan. Hello? Ano po? May kakayanan na i-perform o gumawa o kumilos, mag-isip, mag-produce ng outcome na desired. Bibigyan kita ng example. Tinitingnan po namin ito nung ginagawa. Parang andali lang. Pumutol lang ng plywood. Tapos, alam mo bang ginantaker lang to? Inipit lang yung plywood nung tela. Tapos sabi ko, ayoko na kasi masyadong nagdidrill. So, pinadikit ko lang to. Gumamit lang sila ng silicone. Now, in my mind, parang wow, andali lang ah. Kaya. Marunong naman ako maglagari. Marunong naman ako siguro magbanat ng tela. Marunong naman ako gumamit ng gun tacker. Pam, gaganunin mo lang yun. Pam, 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 pam. Parang yun. Kami nag-gun tacker noon eh. Pam, pam, pam. Dinikit namin sa pader. Parang simple lang. Pero tingnan mo yun, tabingi. Ito, diretso. Yun, ginawa namin. Ito, ginawa ng marunong talaga. Iba resulta. Naunawanin niyo.
I had the skill. Naintindihan ko eh. Naintindihan ko paano niya ginawa. Oo, kaya. Kaya yun, tabingi nga lang. Pero ito, okay, diretso. Para tayo nasa sinihan. Hello? Kasi yung gumawa may gift. Alam mo yung may skill, yun yung mabilis mainip. Ang hirap naman ito. Ang tagal pala gawin nito. Bakit ba ganito? Pero yung may gift, ang sarap gumawa. Merienda na, maya lang po konti. Tatapusin lang naiintindihan nyo na? Magkaiba yung gift. Yung gift parang, wow, gusto ko to gawin Gusto ko to gawin. Doon lumalabas yung passion, the gift. The passion comes out because you have the gift at na-enjoy mo yun. Hindi mo alam ba't mo na-enjoy. Kasi hindi mo alam yung binigay sa'yo ng Diyos. Hello. Lumayo na naman ako doon sa topic. Bumalik tayo ulit. Ang ibig lang pong sabihin dito, when the Lord assigns something to somebody, ibig sabihin may kakayanan ka. And that's something that I want you to understand. Tapos na yung aking oras. That is something that I want you to understand. Ang tagal ko pong tumatakbo doon sa calling ng pagiging pastor. Pero alam po ninyo, ito po ang totoo. I believe, hindi ko gift yung pagpapastor. Iba. My gift is in administration. In trying to organize things. Trying to figure out, trying to find that, sino yung may gift na ganyan? Para lalapitan lang kita, Brad, pwede ka bang, no? That is the gift of administration. In the fivefold ministry, the gift of administration falls in the apostleship. Ang iniisip natin, pag sinabing apostle, ito lang lagi yung goer. Yes, but meron pang isa. Hindi lang basta goer, administration is there. Naunawaan niyo po ako. Administration. So I believe hindi ko gift yung pastor eh. Iba kasi yung pastor eh. Pero, dahil ako'y na-assign dito, binibigyan ako ng grace ng Lord. Grace na to. Kaya maraming bagay, parang nahihirapan ako. Nahihirapan ako gawin. Bakit? Hindi siya natural sa akin. Does that make sense? May mga taong natural sa kanila eh. Si Brad, lagi ko to sinasabi sa team, hindi ako magpapagawa sa'yo ng bagay na hindi ko kayang gawin. Kaya kapag ka nagkukumpuni, ako mangunguna, sige, ako. Fine. Pero merong isa tayong kapatid kahapon, meron siyang ginawa, talaga namang hindi ko kayang gawin. Kahapon, pagkakit namin dito, kumuha ng ladder. Pinagbubuksan yung mga kisame. Buo Buong church. Pinagbubuksan yung kisame. Tapos alam mo sa nahanap? Nandito. Tapos nung
na wala kang gifting, but you want to serve the Lord, merong grace. May grace. Sabihin ko lang sa'yo, medyo magiging mahirap ng konti sa'yo kasi hindi mo siya gift eh. Mas mahirap, doble effort. Kailangan mong mas mag-aral, mas kailangan mong spend time to practice. Kasi hindi siya innate sa'yo. Pero, doon sa mga ability na sa'yo, nako, mas madali para sa'yo. Mas madali para sa'yo. Kasi gift mo na eh. At yung may kinalaman dun sa calling mo na pinapagawa sa ng Diyos, na bawat isa sa atin may pinapagawa. Alam natin, ang hirap, parang naku, hindi natin to kaya. Gusto kong i-secure ka. Yung pinapagawa sa ng Diyos, nandun yun sa'yo. Hence, yun yung delegated ability, authority. You have been given the ability to perform it, to do it, to walk it. Does that make sense? Ano po? Are you with me? Yun po. So, well, I've exceeded my time. Yun po yung dalawa na dapat pag-usapan ngayon, the delegated authority and then the ability authority. Tutuloy po natin ito next week. I hope may natutunan po kayo. Hallelujah. Palakpakan lang po natin ang ating Panginoon.